mga kawin-win, sa video na to sa halagang 250 pesos mo siguradong makakatipid ka sa pagbili ng buko at ng ibang sangkap dahil gagawa ko ngayon ng buko salad na ang gamit lang ay coconut milk. At perfect din ito ngayong summer, nakakabusog at mas sustansya pa. Ito ang mga sangkap na gagamitin ko. Nasa screen ang bawat presyo. 1/4 na tapioca, isang sachet na gulaman white non-flavor, isang condensed, isang Jolly whole corn, isang coconut milk at 2 Nestle cream. Bali isa lang binili kong Nestle cream dahil may extra na ako dito sa bahay. Naglagay na nga ako sa kawali ng 3 basong tubig para sa gulaman natin. Hindi ko muna i-on ang stove, titimplahan ko muna siya. Sunod ay nilagay ko na ang coconut milk natin. Sunod ang isang sachet ng gulaman non-flavor at para magkaroon pa ng lasa ang ating coconut milk, lalagyan ko lang siya ng 2 kutsarang white sugar at dapat white sugar para consistent ang kulay ng ating jelly coconut. At saka natin i-on ang stove. Hindi hassle ito dahil once kumulo na, okay na. Habang inaantay ko maluto ang jelly coconut natin, magpapakulo na din ako dito ng tubig para sa tapioca natin. Once kumulo na, pwede na ilagay ang tapioca. Hindi ko lang uubusin itong tapioca dahil konti lang naman ang kailangan. 15 minutes to 20 minutes lang ang antayin ko, okay na. At nang luto na ang jelly coconut milk natin, pwede nang i-transfer sa malinis na lagayan at kailangan salain natin para matanggal ang mga buo-buo at hayaan lang ng 1 oras para tumigas. After 15 minutes, okay na din itong tapioca natin. At sa wakas nga mga kawin-win, nakabili na din ako sa Lazada itong pangkayod sa buko sa halagang 75 pesos kasama na ang shipping fee. At nang matigas na ang ating jelly coconut milk, simulan na natin magkayod ng jelly coconut milk. Super nakakatuwa gamitin dahil para ka talaga ding nagkakayod ng totoong buko. Nang matapos ko na nga kayudin, ito na ang itsura niya. At pwede na natin haluin lahat ng sangkap. Una nga itong tapioca natin, sunod naman itong buong mais natin, 2 pirasong Nestle cream, isang condensed, haluin lang ng dahan-dahan at ito ang itsura niya. Para talaga siyang totoong buko. At tikman na natin, grabe, perfect na perfect ang lasa mga kawin-win. Ang sarap niya. Naglagay na nga ako dito sa baso, kahit hindi pa malamig, masarap na. Kaya para lalo pang sumarap, lagay na natin sa ref. Lalagay ko muna siya dito sa freezer. After 2 hours, ibababa ko na siya sa baba para di na tumigas ng husto. Hanggang dito na lang mga kawin-win sa susunod na vlog. Bye!